Hello mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat dyan. So, kumusta na po kayo mga kababayan? No? Sobrang init po dito sa amin ngayon mga kababayan. Grabe, walang kahangin-hangin. So, kaya lagi po tayo mag-inom ng maraming tubig at saka magdasal po tayo mga kababayan no? Para po sa safety po natin. So, ngayon mga kababayan ay pupuntahan ko po yung mga scholars po ni Ma'am Tess kasi magbigay tayo ng allowance. So, ito na po yung pera nila. So, tag 2K po sila mga kababayan, no? So, yung tatlo na lang po yung bibigyan natin ngayon mga kababayan kasi yung iba, nabigay ko na po kasi yung sa kanila. So, hindi ko po na video yun kasi emergency po yung pag-alis nila kasi si Mary Joy pupunta na siya doon pumunta siya sa Davao kaya pinadala ko na kaagad yung sa kanya. Pero pupuntahan ko siya ngayon mga kababayan doon sa bahay nila. So, siya po yung uunahin ko kasi mas malapit po siya dito sa akin. So, ayan. So, let's go. So, abangan niyo po mga kababayan. O, Beng, Arlene Joy, bantay yung tindahan. Sabi pala nila, Beng, bakit daw mahiyain ka? Ba't daw mahiyain ka doon sa... Na ito, kanikoilo. Kanikoilo. So, dati mga kababayan, si Arlene Joy po, nagbablog po yan nung parehas pa siya kalaki kay Kubay. Tapos, hindi ko alam ngayon bakit nahihiya na po siya sa camera. So, balang araw, baka may time po. Kubay, nangutot ka? To. So, balang araw po mga kababayan, makikita nyo rin po sa Arlene Joy mag-vlog. So, magaling po yan siya sa Tagalog. Magaling siya mag-Tagalog mga kababayan, katulad ni Kubay. So, si Arlene Joy po kasi lumaki siya sa Tagalog. So, ayan. Dito na siya natuto magsalita ng salita po namin. So, ayan. Ba't ka naman mahiyain, Beng? Hindi ka naman ganyan dati. Ha? Ano? Ba't ka mahiyain? Naipa ka nakta. Hindi ko po alam. Bantayan mo yung tindahan na kayo ni Kubay. So, ayan si Kubay mga kababayan. So, kumustahin mo sila Kubay? Hello, magandang umaga. Anong umaga ngayon? Hapon na ngayon. Hapon. So, ayan mga kababayan, no? Puntahan na po natin sila. So, let's go. So, ayan mga kababayan, nandito na po ako sa bahay ng pamangkin ko. So, ito po mga kababayan, anak po siya ng ate ko, panganay nila. Panganay ng ate ko, tapos anak niya si Mary Joy. So, kung tawagin ko po siya ay parang apo, ganun. So, pamangkin ko po si Mary Jane po yung pangalan niya, tapos si Mary Joy. So, naging ano po ni Mary Jane si Mary Joy, anak po niya sa pagkadalaga. So, baka niya ito. So, sabi ko sa kanya, ito, ano lang na to. So, ngayon mga kababayan, magkape muna tayo at saka magkain tayo ng saging. So, ito yung saging na dulo sa Bisaya. Hindi ko alam sa Tagalog. Dulo. Baka dulo. Hindi ko. Natimplahan o sa'yo? Oo, natimplahan. Dulo. So, dito po sa amin mga kababayan, ay wala pong pan dito, walang nagbebenta ng pan. Kaya ito na lang saging. Para makaraos po tayo sa pang merenda po natin. So, ayan mga kababayan, no? So, nabigay ko na po kay Meridjo yung allowance niya. So, saan ka galing nung, pumunta ka ng Davao? Tapos, at kumusta yung, mo doon, enrollment? Okay lang naman po. Kailangan akong bumalik doon na 21. Tapos nagkuha din ako ng schedule para sa pasukan.
So, kanina kasi nag-chat si Ma'am Tess kung kailan daw yung pasukan niyo, tapos kailan. Magkano daw yung tuition fee? Hindi ko pa alam. Itatanong ko. So, nung una, nung pumunta ka doon, magkano? 15 po. 15K. So, ayan, Ma'am Tess, tinanong niyo po kanina kung magkano yung tuition fee, pati yung sa ano, sa boarding house. So, nung una daw, 15K daw po yun, bawat sim. Kaya yun. So, yung boarding house po, hindi pa po niya alam kung magkano, kaya babalikan po niya ngayong 21 para malaman po niya yung schedule niya sa kanyang pag-aral, kung kailan yung pasukan. So, ayun, napakausok po dito mga kababayan. Kasi, yung gamit po namin dito na apoy is gasol. Gasol pong apoy. So, ayun mga kababayan, no? So, tanungin natin si Mary Jane. So, kumusta ang kung ano niyo, panginabuhi din? Alam ko. Kuan, basahin ka ng tama-tama rin po naman Panginoon ang dali ako. Kuan, umar man ang mga kuan ang dali ako. Karon kay iting, init man ron, mulang murag na kuan dyan ni ron, murag ipit dyan. Mulang dako kayo nga, nakatabang tong, gitabang kay Merichoy, nga giatagan siya, kwarta atong paggikan niya, pinagdagan na akong kamay ko. Murag kuan dyan ang mga panginabuhi ko ron. Murag ipit, murag dili kayo may ka survive tungod kay init ang panahon. Among gulayan dili kay murag na period. So, sabi po ni Mary Jane mga kababayan, so yung anak buhay po nila ngayon dito ay medyo pigado po sila dahil sa init po dito ng panahon sa amin. So, yung mga pananim po namin ay hindi siya lumago. So, nagpapasalamat po siya kay Ma'am Tess dahil pagbigay ng allowance kay Mary Joy, so yun po yung nagasto niya papunta doon sa Davao. So, kuan, kanang, unsa may kuan nimo, unsay plano nimo kay Mary Joy? Unsay plano nimo kung tuan na siya sa Davao, kay hutdan nung siya slot diri sa Canabo, dito sa Malabon, hutdan. So, unsa may kanang plano nimo sa iyahang eskwela na siya dito sa layo? Kuan dyan ako sa iya nga maningkamot jud siya eskwela dito kay ako na jud siya di kuan na dito na sa eskwela kay maski naglisod mi pangita jud pangitaan jud na mo pamaagi din di ko magbawalag paglaom kay namin nag-sponsor sa iya muhanyo ra pud ko siya sa iya nga padayon niya yung sponsor kay video kay kuan jud kanang di jud makuanan nga ipit jud kayo meron kay inuon duhara kong anak pero murag lisod jud ang panginabuhian ron muna nga magpakuan jud ko sa imuha ma'am Tess nga magpasalamat jud ko sa imuha nga na apil jud nimo gi-sponsor ni ako ang anak nga dito na sa Davao mo eskwela mo nang di jud ka mumahay nga siya imong gikuan kay tabangan ta kag istorya pud ani akong anak kay murag gikitan pud nako ni interesado man gyapon ko din siya mo eskwela kung dili pa ni interesado mo eskwela di jud ni siya mo nita pamaagi nga maka-eskwela tungod kay ako nakuan ra ko nalibog ra ko kuan kay niadto ko sa Malabog wala naman daw din ako murag wala na jud ko siya na jud nangitag pamaagi nga maka-eskwela sa Davao mo nga para sa ako jud pagpaningkamoton jud ako sa eskwela kay ipatan-aw nako sa ihang unsa may ka kuan ron kaipit unsa may kawalang wala lisod kaayo maski pamugas pud nang murag ipit pud una nga usahay gani makaduol ko siya ha kay wakoy usahay wa may bugas maato jud ko mangutang jud ko di ko maulaw tungod kay ipit kanang ipit jud kay pud miro tungod aning kuan tungod aning init na wa ko naman ato na gulay ko tungod kay layo ang tubig So, layo po din yung umang. layo ko pud ang uma So, yung nakita ko po kasi kay Mary Jane mga kababayan, sobrang masipag po siya, matulungin po siya sa kanyang mga magulang. Tapos, lagi ko rin siya ina-advisean kung ngayon na may sponsor na siya. So, sabi ko sa kanya, wag mo akong ipahiya kay Ma'am Tess kasi gusto ni Ma'am Tess tapos talaga siya sa pag-aaral. So, ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na si Ma'am Tess, siya na ang bahala sa lahat ng pag-aaral ni Mary Joy. So, pati yung niya, allowance. Napapahiyak ako mga kababayan niya. So, pati yung niya, yung siya na yung sumagot lahat sa bayarin sa paaralan. Yes, diba?
Ano ko na na ano ako na heart. So yun, sabi ni Ma'am Tess, bayaran niya lahat ng tuition fee ni Mary Joy, pati yung boarding house, so allowance niya. So dapat magpasalamat kayo kay Ma'am Tess dahil may taong handang tumulong hanggang sa makatapos kayo. So ngayon kahit nandito tayo sa kasalukuyan sa mga problema natin, sa dapat lumaban tayo ng patas, gagawa lang tayo ng mabuti para gantihan tayo ng kabutihan din. So, anong gusto mong sabihin kay Ma'am Tess? Dahil sagot na niya lahat ng pagpapaaral kay Mary Joy, pati allowance, boarding house, tuition fee niya. So, gusto ko alalayan mo lang siya sa iba pang mga pangangailangan niya kung hindi man namin kayang ibigay yung iba, ganun. So, alalayan mo rin siya sa mga advice, ganun. At pati na rin sa mga pangangailangan. So, anong gusto mo sabihin kay Ma'am Tess? Ma'am Tess, kayo Ma'am Tess nga, tingala imong decision Ma'am Tess kay para sa ako isip usa ka ginikanan. Lisod kaayo. Third year. So nag-aaral po siya doon sa Ateneo de Davao. So sila po yung magkasama noon. Kaya yun, tinanong ni Ma'am Tess kung sino daw po yung nag-aaral ng college. Tapos ang nasabi ko lang po sa kanya si June lang. Tapos sabi niya, isali ko daw po yung pamangkin ko yung kasama ko nung nasa parlor games. Kaya ayun, so hindi po talaga ako nag-expect mga kababayan na si Ma'am Tess po yung nakapag-decide noon na isali ko siya sa scholar. Kaya kaya dapat lang talaga na mag-aral ka na mabuti kasi si Ma'am Tess yun mismo yung pumili sa'yo na paaralin ka mo. Kaya anong gusto mo sabihin kay Ma'am Tess? Nagpapasalamat ko pala ako sa iyo ng Tess na napansin ko ako kasi noon po bago ako nag-graduate ng grade 12, yun po talaga yung problema ko kasi alam ko po nahihirapan yung magulang ko nagpaaral sa akin. So yun pong problema ko kung paano ako makasurvive sa college kasi yung pag grade 12 ko nahihirapan na sila kung mag-grade college na pala. Yung nahihirapan na sila. Yun naka-decide ako na kung hindi nila ako kaya pag-aaral, working student na ako kasi interesado talaga ako makapagtapos ng test kasi nakita ko po kung gaano kahirap pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. So nakita ko po yan kapag nakikita ko yung mga kabats ko na nag-test na talaga ako sa kanila kasi hindi ko kaya makita yung maging katulad din nila ako kaya
Salamat talaga, Ma'am Tess, kasi tinutulungan mo ko sa eskwela. Malaki na po itong tulong para sa akin. Hindi ko pa in-expect na pati pala yung ano ko, bayaran ko sa pag-aaral. Ikaw na po pala bahala. Magpasalamat po talaga ako kay Ma'am Tess. Hindi ko po alam kung ano po gagawin ko para ipakita ko yung papasalamat ko sa iyo. Pero ito lang po, papangako ko sa iyo, Ma'am Tess. Mag-aaral ko ako ng mabuti. Hindi ko po yung sasayangin yung ibinigay niyo na opportunity sa akin kasi ito po talaga yung pinapangarap ko. Ayan lang po, Ma'am Tess. Papangako ko sa inyo na magtatapos po talaga ako. Gagawin ko po lahat para makatapos Ayan lang po, Ma'am Tess. Maraming salamat po. So, kaya ayun, mag-aral ka talaga mabuti. So, kaya yung mga advice ko sa iyo, tama ba yun or mali? Tama. Dapat sundin mo talaga kasi marami na kami mag-a-advise sa iyo, yung mama mo, yung papa mo. So magpasalamat ka rin sa papa mo kasi kahit hindi siya yung tunay mong papa, so sinuportahan ka niya. Kaya napakaswerte mo dahil meron kang papa na ganun. So kahit hindi ka na sinuportahan ng totoo mong tatay, so may bago na nagmamahal sa iyo. So kaya dapat magsikap ka. So ayan mga kababayan, masyado pong naging emotional si Mary Jane dahil sa tuwa. So maraming salamat sa iyo, Ma'am Tess, sa lahat ng tulong mo sa mga scholars. So sa susunod po mga kababayan, baka madagdagan po yung scholar natin, lalo na po kapag meron na po tayong ipatayo na negosyo. So galing pa rin po yan kay Ma'am Tess. So tulong po yan ni Ma'am Tess para sa mga katutubo. So abangan niyo po yun mga kababayan, no? Sobrang laki na po ng naitulong ni Ma'am Tess dito sa mga kababayan natin, sa mga katutubo. So ayun, hindi po namin alam kung paano namin siya pasalamatan. So hindi namin alam kung paano namin ipakita kay Ma'am Tess yung pasasalamat namin kasi hindi pa po namin siya namin. Kahit po sa tawag lang po mga kababayan, hindi po kami nagkatawagan ni Ma'am Tess. So chat lang po talaga kami. So tiwala lang po yung binibigay niya sa akin para maghatid ng tulong sa mga katutubo dito sa amin. So yun lang po yung pinahawakan ni Ma'am Tess sa akin. So yung sukli ko po kay Ma'am Tess, yung kabutihan po mga kababayan mo. So ayan, so hindi po talaga namin lubos akalain mga kababayan na ganun po yung plano niya. So parang kanina nag-chat po si Ma'am Tess sa akin, sinabi niya sa akin, sagot na niya lahat ng bayarin doon sa paaralan, pati boarding house, allowance. So parang kinikilabutan po talaga ako mga kababayan, no? So naano talaga ako mga kababayan. So ganun pala talaga si Ma'am Tess, ka-supportive sa kanya mga scholar. So ayun, yung mga advice ko lang sa iyo, Mary Joy, dapat sundin mo dahil nakakabuti po yun para sa iyo. Tapos dati kasi nung grade 11, grade 12 siya mga kababayan, working student po siya. So ngayon, hindi na siya mag-working student kasi sagot na lahat ni Ma'am Tess yung mga bayarin niya sa paaralan. So alalay na lang yung gagawin niyo sa kanya, yung mga ibang mga pangangailangan. Halimbawa, may mga project siya na hindi namin kaya i-ano sa kanya. So alalayan mo siya. So, baka magkulang tulungan lang tayo, ganun. So, ayan lang po mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong suporta sa amin at lalong-lalo na po sa mga subscribers po namin na hindi nagsawa naman din sa amin. At sana po ay dumami pa po yung mga viewers natin dyan at sana po ay madagdagan din po yung subscribers po natin at mag-pray lang po tayo lagi mga kababayan, no? At hanggang dito lang po mga kababayan. So, bye-bye.